2 Peter chapter 3 verse 10 hanggang 13. Ayan. Sigurado wala nang delay yung may-ari na yung taga-pindot. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything lying in it will. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. I look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, where righteousness dwells. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po dahil Ikaw ang nagbubuklod sa amin. Ikaw, Panginoon, ang siyang nagkakaloob ng mabubuting bagay sa bawat isa. Sa oras nga po ito, sa pag-aaral namin ng iyong salita, alam po namin napakataki ng bago na kung marinig ang iyong banal na salita. Kaya dalangin ko po, ihanda mo ang puso namin sa katotohanan na maririnig namin. At patuloy, Lord, na matuto kami mula sa iyong salita, Lord God. Hindi kami magkaroon ng katigasan ng ulo at ng puso. Bagkus, Panginoon, yung pagnanais na gawin ang kalooban. Lord, pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang iyong lingkod. Kami ay nananangan sa iyo. Kami, Panginoon, ay we expect, Lord God, great things that come from you, Lord God, sa iyong banal na salita. Maraming salamat po sa iyong napakuling parangal. Kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakapo na po ang bawat isa. Yan. Pasensya na po kayo. Yan. Kasi, i-reflex ko lang. Kaya mag-flex na parang bagong millennial. Millennial nga ba? Gen Z pala. Medyo hindi ko makita yung regalong relo sa akin. Yeah, medyo makintap siya. Kaya sabi ko, mahirap tingnan. Pasensya na kayo kung bumaba ako ng konti. Okay ba yan? Palit na lang tayo ng relo. May cellphone pa po, mas. Ayan, nasigit ko lang. Sabi ko, naku, wala pa naman nagbigay sa akin ngayon. Ayan, pero sige, tuloy po tayo. Total, nabanggit natin yung tungkol sa orasan. Ayan, alam ko, ang bawat isa ay hindi pala alam ko. Kundi gusto ko kayong tanongin yan. Mindful ba kayo pagdating sa oras? Gano'n kayo ka-mindful sa oras? Halimbawa sa trabaho, paano malalaman na ikaw ay mindful sa oras? Ano po? Maaga magising. At ayaw? Yan. So, doon natin makikita na bawat tao ay may magpapahalaga sa oras. Amin po ba? Pero isa sa katotohanan, pag sinabing oras, kaya pang ibalik o hindi na? Hindi na. Yan. So, maraming bagay sa buhay natin ang kaya na, hindi na kayang ibalik pag nalipasan ka na. Amin po ba? Pero sa pag-uusapan natin ngayon, ito ay tungkol sa isang bagay na we should expect. Every day, o habang ikaw ay merong hininga. But then, at the same time, habang ikaw alam mo may oras, sabi nga no, it is something that you should expect. Pero dapat meron kang gawin habang may oras pa. Amen po ba? Ayan. So sabi nga, no, sino nito nakarinig na nung saying na live each day as if it were your last? So sinasabi na, mamuhay ka na parang ito na ang huling araw. Sino na nakarinig na, no? Amen. Sino yung gano'n ang ginagawa? Amen. Sabi nga, no, minsan parang ang hirap isipin na mag-enjoy na ako ngayon. O gagawin ko na to kasi baka bukas wala na ako sa mundo. May nag-iisip ba ng gano'n dito? Yes. Siguro minsan po, kadalasan, di ba, ayaw natin. Kasi gusto mo bukas, nandito ka pa. Kasi meron ka pang pangarap. Pwede ko sabihin kasi meron ka pang babayaran. Tapusin mo muna. Ayan ano. Pero, sabi nga no, yung kataga na to, most people, ginagamit ito para i-encourage ang isang tao para mas i-chase niya yung kanyang dreams. Amen po ba? O para i-enjoy niya pa yung buhay niya bago pa mahuli ang Amen. Amen. Pero kung titignan natin maigi, sa ganun bang paraan o yung isa sa buhay ang oras na may natitira ka, na parang bukas wala na,
maigi nga ba na mas ituon mo ng gusto sa paghabol mo sa pangarap mo? O mas ituon mo ng gusto sa anumang pwedeng ikaligaya mo? Kaya nga sinasabi nilang ano yung YOLO? Ano di ba yung YOLO? You only live once. Kaya sinasabi na magpakasaya ka na. Gawin mo na lahat ng kabaliwan na gagawin mo at least kasi nagawa mo. Diba? I-enjoy mo na maigi. Pero merong danger, diba? Kaya naman dito, si Apostle Peter, tingnan natin may na napakatagal na nito. Pero, hindi pa nasasabi yung katagal na live each day as it were your last. Si Apostle Peter, sinasabi niya na pinapaalalahanan niya ng bawat tao na hindi ka sigurado kung ano yung meron bukas. Amen po. Sabi ko nga dito sa FCC, lahat na dito natanong ko na na sabi nga sino rito yung gusto bukas, buhay ka pa. Ayan. Pero yung isang tanong ka na, sino rito yung sigurado bukas, buhay ka pa. Wala. Amen po ba? Ayan. So, ito rin yung gustong ipaalam sa atin ng Apostle Peter, ipaalam ng Apostle Peter sa mga Christians noong panahon niya, at alam ko sa atin din ngayon, na mga kapatid, hindi natin alam kung anong meron bukas. Kasi, meron yung tinatawag na the day of the Lord. Amen po ba? Pag sinabing the day of the Lord, ito yung panahon na ang Diyos ay i-finish na ng fully dito sa earth. Amen? At sabi nga, magaganap na kung ano ang mga sinabi niya sa kanyang salita. Sabi nga but Peter in his letter gives us a much weightier reason. Pag sinabing weightier reason, mas mabigat na dahilan. Sabi nga po, mas mabigat na dahilan. Dahilan. Yeah. So dapat maunawaan natin yun, kung ano yung mas mabigat na dahilan, na tayo ay mamuhay na mayroong urgency. Ayan, hindi ka mamumuhay para magmadali ka dun sa i-chase mo yung dreams mo, hindi ka magmamadali para sumaya ang buhay mo sa anumang bagay, kundi magkaroon ka ng urgency sa buhay mo kasi alam mo, anumang oras pwedeng mangyari na ang the day of the Lord. Amen po ba? Sabi nga this isn't just about living your best life. No? But it's about living a holy life. That will stand before God when all else fades away. Ibig sabihin, ito yung time kung saan kailangan mas mamuhay ka na may kabanalan. Every day. Na habang iniisip mo, na baka mangyari na ang the day of the Lord. Okay po ba? So, tingnan natin maigi muna yan. Pamagat natin, the day of the Lord. Yeah. So, tingnan natin maigi muna kung ano nga ba yung sinasabi na the day of the Lord. Yan, meron tayong 4 na puntos dyan. Sige po kayo, Renzi. The day of the Lord. Una, basahin natin, 1, 2, 3. A day of judgment on sin. So ito ay araw kung saan huhusgahan na ang kasalanan. Amen po ba? So sinabi yan sa Old Testament, marami tayong ilagay dyan ng mga verses. You can capture that, picturean nyo. So sabi nga sa Old Testament, ang mga Old Testament prophets, nag-warn sila that it will be a time of darkness. It will be a time of wrath. Amen? Maganda pa pakinggan? No? Darkness. Kung sinabing darkness, talagang ito yung lugar dun sa mga hindi kumikilala sa Panginoon na wala ng kumbaga, kadiliman na At ito rin yung wrath. Anong wrath dyan? Ayan yung galit ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga nung nakaraan, diba, sabi ng mga scoffers, sinasabi na hindi mangyayari. Kung anong sinabi ng Diyos, at tagal-tagal na. Pero, wala kasi nakakalam kung kailan talaga mangyayari. It doesn't mean that it will not happen, pero mayroon kasi tuladahan na anytime. Sabi nga, anytime. Yun, ayun ang mabigat doon. At ano nga daw yun? It will be a distraction for the wicked. So, it's often portrayed as, ano daw? Sudden and avoidable. Unavoidable. Yung sabihin, pag sinabing sudden, biglaan. Pag sinabing unavoidable, mo kaya iwasan. Yan parang tinamaan ka, umibok ang puso. Hindi unavoidable. Isang bagay na kahit anong iwas mo, hindi mo kaya iwasan. Na kahit anong tanggi mo, hindi mo na maitatanggi. Amen po ba? So pangalawa, what is the day of the Lord?
is daw a day of salvation for the faithful. Yung sa una, ayan yung mga hindi kilala ang Panginoon Jesus. Sa pangalawa, it is a day of salvation for the faithful. Sino yung mga faithful? Amen! Parang hindi tayo alam. Sino yung mga faithful? Amen! Ayan, ayun yung pangako sa atin. Na it is a day na hindi tayo dapat matakot. Yes. Amen? Hindi ito yung dapat parang meron kang pagkabalisa. Pag sinabing a day of the Lord, ano? Baka dumating ng Lord. Nakita, nag-scatter ako. Nakita na ganito, ganyan. Hindi. Sa mga mananampalataya, it is a time na we are excited. Ito baga nilook forward natin na mangyari. Bakit? Kasi ayun ay aral ng kaligtasan sa mga faithful. Amen. Sabi niya na, for God's people, it's also a time of deliverance and vindication. Ayun, basahin niyo po sa Joel 2:32, sa Obadiah 1:15 hanggang 17. So pag sinabing deliverance, parang yung mga nangyari sa mga Israelita doon sa Egypt. Yes. Nilabas na. Tayo ngayon dito ay ilalabas na ng Lord sa corrupted world. Amen. Amin po ba? Dito sa nabubulok ng mundo, dito sa napakasamang mundo, ito na yung time na tayo ay aalisin na ng Diyos. At pag sinabi ng vindication, talagang gagawin na ng Lord, tinatawag na 100% na tayo ay makakasama. Amen po ba? So sabi niya, no, those who trust in God will be rescued from His wrath. Ang lahat po na nagtiwala sa Diyos, sumampalataya sa Panginoong Yesus, ay maliligtas sa galit ng Diyos. Sabi nga, hindi lang basta ang wrath, hindi lang sa galit, takot. Amen po ba? Sino rito yung takot ka kapag nagalit ang tatay mo? Amen. Sino yung takot ka kapag nagalit ang, alam mong matindi magalit? Diba? Pero, walang makakatayo. Walang makakatindig sa sarili ng pa kapag nakita mo ang galit ng Diyos. Yes. At isang bagay yun na hindi pa nangyayari. Pero kung nangyari na, kakilakila ko. Amen. Amen po ba? Ayan. So, ayun yung tinatawag na the day of the Lord. Una, a day of judgment on sin. Pangalawa, a day of salvation for the faithful. So, meron pa pangalawa. Sinasabi rin na the day of the Lord, ayan po, sige. It is also points out sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus Cristo. Ayan. So, mga bayan, kasama dyan, una, mangyayari yung rapture of the saints. Amen po ba? So, magkaroon lang tayo ng konteksto. Kasama sa day of the Lord, yung rapture of the saints, kung saan po, within 7 years, mangyayari ang tribulation dito sa mundo. Sa langit naman, magkakaroon ng tinatawag na Bema Judgment. Okay? Sa Bema Judgment, dito sasalain lahat ng ating mga paglilingkod sa Panginoon. Kung yan ay ginto, o yan ay parang yung mga nasusunog. Amen po ba? At kung tapos po ng 7 years kayo, po tayo na bababa kasama ni Kristo para ang Panginoong Isus na makahari within 1,000 years. Amen po ba? At within that 1,000 years, si Satanas siya ay tawag doon, ikakadena doon sa abyss. Makakawala doon. But then, after 1,000 years, no, siya ay pakakawalan. At magkakaroon ng ngayon tinatawag na final battle. Ayan. Sa final battle, wala nang ibang mananalo doon kundi ang Panginoong Jesus. Amen. At ganyan ang mga gawin ang earth, gugunawin ang heavens, at magkakaroon ng new heaven and new earth. Amen po ba? Ayan. Alam ko, masarap ito pag-aralan, hindi sa sa panahon ng preaching, kundi sa studies. Yan, sa SOD, pero it's just a glimpse of what will happen pag sinabing the day of the Lord. Kaya nga, ito ay tumutukoy sa pagbalik ng ating Panginoon Jesus. Sabi nga, yung una ay yung walang makakita sa Kanya, kundi tayo lang mga faithful. Kasi, iko-hot up na tayo sa heaven. Amen po ba? At sa pangalawang pagbabalik niya naman, lahat makakakita na. Lahat. Sabi, paano nangyari yun? Si Lord na bahala doon kung paano siya makikita. Sabi nga sa Bible School, isa sa nabanggit sabi ni Ma'am Seni, na grabe na ang technology. Lahat ng tao may cellphone. Amen. Kahit siguro sa Africa, mga tao may mga cellphone din. Diba? Sabi niya, sa long span of time, mangyari talaga yung lahat makakakita sa Panginoon. Sa iba't ibang kaparaan, pwede gamitin ng technology,
Pwede din naman talagang sa glorious way na makikita ang lahat. Amen po ba? So, ayun yung mga mangyayari. It often points to Christ's return and the final judgment. So makikita natin yan sa 1 Thessalonians chapter 5, 2 and 3. Then yung sa ano natin, sa ating verse ngayon, 2 Peter chapter 3, 10 to 13. Sabi nga, no, describe as a thief in the night, unexpected for those unprepared. Yeah. Sige po, next kuya, yung pang-apat. At ito yung natawag na final fulfillment. Ibig sabihin, ito na mangyayari yung katuparan ng lahat ng propesya. Amen. Pag sinabing katuparan ng buong propesya, ito na mangyayari yung Revelation shows it is as the climax of history when Jesus returns, evil is defeated, and establishes His eternal kingdom. Alam niyo po, kung iisipin natin maigi ito, napaka-glorious day dito. Glorious day. Kung ano yung iniisip mong pinakamagandang bagay na nangyayari dito sa mundo, hindi ay kukumpara, hindi katiting sa sinasabing glorious day na yan. Amen po ba? Kaya nga, sinasabihan sa kanila, si Apostle Peter, yung mga unang mananampalataya, ini-encourage niya. Ini-encourage niya sila what will happen anytime. Sabi niyo nga ulit, anytime. So pag sinabing anytime, pwedeng habang nagsasalita ako. Diba? Habang pauwi tayo mamaya. O ano ba ang ginagawa natin? Pwedeng nangyari siya. Anytime. Amen po ba? Kaya nga, we should always be ready. Sabi mo sa katabi mo, be ready. Be excited. Yan. Ano nga ba ngayon ang purpose, no? Isa sa gusto kasi ma-establish ni Peter sa puso o sa pananampalataya ng bawat mananampalataya ng time na yun ay yung hindi takot. Hindi takot, kundi kasabikan. Kasabikan sa ano ang magandang mangyayari pag sinasabing the day of the Lord. Kasi sinasabi niya, kung ikaw ay matatakot, ibig sabihin, alam mo sa sarili mo na gumagawa ka ng mga bagay na matatakot ka pag dumating ang Diyos. Kaya nga diba, lagi natin nagiging usapan minsan, sino rito yung takot kapag pauwi na ang nanay mo o ang tatay mo kasi alam mo, may nagawa kang kasalanan. Amen po ba? Diba, pag wala kang kasalanan, pag sinabi ko, anak, pauwi na ako, sabi mo pa, pasalubong po. Ayan, kasi pagdating, sasalubungin mo, bless ka muna, pasalubong. Pero kung may kasalanan ka, nag-text, pauwi na ako, hindi mo na alam kung saan mo isisiksik yung sarili mo. No? O anak, anong gusto mong pasalubong? Hindi ka na nag-reply. Kasi alam mo may kasalanan ka. Amen? So nakikita niyo yung contrast, yung sinasabi na pagdating ng Panginoon, ano ba ang dapat maranasan o maramdaman ng isang Kristiyano? Takot ba, pangamba ba, o kasabikan at pag-asa? Amen po ba? Ayan. So, alam ko na sa umagang ito, ano pa lang po yan? Introduction pa lang po yan. Pero mabilis lang naman. Ayan. Sige po, tayo ngayon ay tumungo na kapag sinabi nga bang the day of the Lord, ano ang ibig sabihin? No? Kumbaga parang bibigyan lang natin, i-elaborate pa natin ang gusto. So una, ayan, sige Kuya Renzi. Po, pag sinabing the day of the Lord din, ayan, it means, the certainty of the day. Pag sinabing certainty, ang kasiguraduhan. Amen po ba? Anong ibig sabihin na? Sige po. Sabi niya, the day of the Lord will come like a thief. Sino rito yung nagpaalam yung magnanakaw na magnanakaw niya? Diba? Ang magnanakaw, lagi yan pupunta doon sa panahong hindi mo. Sino rito yung nanakawan na? Ako may alam ako. May kilala pala ako. Yan, hindi nga nila nahabol. Yan. So, hindi rin yan expected yun. Na nanakawan sila ng time na yun. So, sabi nito ni Apostle Peter, the day of the Lord will come like a thief. Ibig sabihin, dapat meron tayong kaisipan na kung paano dumating ang isang magnanakaw. Hindi naman sinabi ang Diyos magnanakaw. Kundi sinasabi rito yung tawag doon kung paano ba kumilos ang isang magnanakaw. Biglaan. Wala kang alam. So, ganun din. Ang pagdating ng araw ng Diyos ay parang pagdating ng isang magnanakaw.
Yun yung time na parang papresko ko ka. No, yung iba papresko ko pa rin, hindi nila alam. Yun. Amen po. Ano nga yung prayer racing? May tatlo tayo nilagay dyan. Ano tayo yung una? Unannounce. So sabi mo, unannounce, no schedule. Kaya nga kapag mayroong grupo na nagsabi, darating ang Lord, December 25, 2025. Kayo maniwala. Kasi ang dami na po mga grupo, ang dami ng ganyan, mismo mga kulto. Ang sinabi nila, by this time, darating ang Lord, ang ginawa nila, tumira sila sa kuweba. Tumira sila sa bundok at sa isang kuweba. Talagang hiniwalay na nila yung sarili nila. Pero nung time dumating yung sinabi exact date, wala namang dumating. Nasayang yung panahon nila. Kasi ang totoo, walang nakaka-alam. Amen. Amen po ba? Mismo ang Panginoong Isus nga sinabi niya, hindi niya alam. Bababasa natin yan. Ang Diyos Ama ang nakakalam po sa iba. Amen po ba? Kaya pag may narinig kayo may nag-announce, may kinig hindi. Hindi. Wag. Kahit kayo sino yung sikat nga, si Rudy, si Badwin. Yan marami siyang mga sinasabi. Pero, pag nagsabi siya na mayroong date, kung kayo makikinig. Ano ba? Amen po ba? Amen. Ayan. Ang sinasabi rin that this is unexpected. Anong ibig sabihin ng unexpected? It will happen when many are unprepared. Kaya hindi ko lungkot doon. Mangyayari ang isang bagay na ito sa panahon na maraming tao ang hindi prepared sa pagpapalit ng Panginoon. Amen po ba? So, bilang mga mananampalataya, should be prepared or unprepared? Prepare. Yun, prepared dapat talaga tayo. At yung pangatlo nga, it is unavoidable. We cannot reschedule God's timetable. Lord, pag muna ang date ka, Lord. Malakas naman ako sa'yo, Lord. Hindi. Kung kailan niya sinabi ng Diyos, yun na. Amen po ba? Kaya nga, maraming mga tao yung mga ayaw maniwala. Sabi ng mint lang yan. Alam nyo ba? Ito. I-share ko lang saglit. Sabi ni Pastor Pepe kasi kahapon nag-speak dun sa sabi ni Special Meeting. Sabi niya, pasensya na kayo, may hindi ako magkwento eh. Kaya sabi na mapahaba. Kaya sabi ko na, pwede ka yung mga sideline. Alam niyo ba sino dito yung nakarinig na sa alien? Alien po. Aliens. Alam niyo ba yung aliens? Kaya yan nila na totoo. Kasi isa yan sa way para pag nangyari ang the day of the Lord, ang ipapakilala nila, kinuha ng mga alien. Diba? Na imbis na mangyari na ang tao ay kumilala sa Diyos, dahil nangyari ang the day of the Lord, kinuha tayo. Kasi bigla ba sa just a blink of an eye, mawawala tayo. Ikilos pa rin, kinuha na. Alien. Diba? Kaya isipin na lang maigil natin gano'ng kahirap manipula ang iba. Dahil hanggang sa huli mayroong deception na mangyayari. Amen po ba? Kaya isipin natin yung maigil hanggang may oras may magagawa ka. Sabi mo nga sa katabi mo, hanggang may oras may magagawa ka. Yan. Mamaya, puntahan natin. Kaya nga marami ang nangyayari ngayon na iniisip na yan. Kumbaga, ang kalaban, binubuo sa isipan ng mga tao na naniniwala sa mga alien para dumating yung time na hindi ang Diyos ang kilalanin. Sabihin pa, ay, totoo pala ang mga alien. No? So, sabi nga doon na mapipigilan ang pangyayari nito. Kahit anong mangyari dito sa mundo, mangyayari ang gagawin. Amen. Kaya talagang grabe. So, anong sasabihin natin, no? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Don't gamble with it tomorrow. Live each day as if Christ would return today. Spiritual procrastination is dangerous. Prepare today. Ano nga ba yung procrastination? Di ba yung parang, mamaya na, kasi wala pa naman. Sa mga nag-aaral, mahilig yan. Exam na next week. Mag-review ka.
Hindi mo na, sa next week pa naman. Diba? Ganun, di ba? Ayan. So, sa ating buhay spiritual, mahirap po yung meron spiritual procrastination. Amen po ba? Wag na wag tayo na pa-easy-easy. Kasabihin natin na mag-enjoy ka sa kasalanan kasi hindi pa naman darating ang Lord. Amen? Dapat laging mindset natin. Ayun, mindset lang. Mindset. Hindi lang mindset eh. Kundi sinabi sa salita ng Lord, anytime, mangyayari. Amen po ba? Kaya huwag kang makipaglaro tungkol sa kinabukasan. Kasi hindi ka sigurado. Mamuhay ka na lagi mo iniisip, maaaring dumating ako. Anytime. Kaya, kalimutan mo na ang spiritual procrastination. Bukas na ako magbabasa ng Bible. Bukas na ako mag-pray. Amen. Next month na ako magsisimba. Kasi mismong buhay mo, hindi mo alam kung buhay ka pa. Eh how much more? Yung sinasabi the day of the Lord. Amen po ba? Nare-remind po ba ang bawat isa? Palakpakan natin ng Lord. At tayo ng Panginoon eh. Kaya we should also spread love. Amen po. Yan. So sabi nga naman, ba't naririnig natin to? Ba't pa tayo tawag doon, nire-ready ng Lord sa isipan natin, hindi tawang hanggang may oras pa. Kasi sa sarili mo, at alam ko sa sarili ko, marami rin tayong mga mahal pa sa buhay natin. Amen? So, makipapunahan tayo sa the day of the Lord, hanggang may oras pa. So, pangalawa, ano nga ba ang kapag sa the day of the Lord? Ano daw yun? The purification of the world. Ano ibig sabihin yan? Sabi niya, what kind of people ought you to be? Tinanong ni Apostle Peter ang mga mananampalataya. Alam ko, tinatanong din tayo ngayon. Anong uri ng tao? No? Nga ba, maging dapat tayo? What kind of people ought you to be? So, kung alam mong darating ang the day of the Lord, unannounced, unavoidable, unprepared, so, ano dapat tayo? Ito yan, tatlo. Sige, Kuya MC. Basahin natin yung una. 1, 2, 3. Holy, handa. Dapat lagi tayong mamuhay ng may kabanalan. Sabi nga po, pag sinabing holy, it is, ano daw po yun? Separation from sin and dedication to God. So, anong ibig sabihin ng dapat lagi tayo, iniisip natin na tayo pinatawad na sa kasalanan. Amen? Na tayo ay namumuhay na ngayon ng may kabanalan. Ibig sabihin talagang sinasabi natin na ang kasalanan ay kasalanan. At kung ano ang gusto ng Diyos, ayun din ang gustuhin natin. Kung ano ang pinag-uutos ng Diyos, yun ang susundin natin. Negotiable ba to? Ang tanong ko sa inyo, negotiable ba to? Pwede ba natin sabihin na hindi ko kasi kaya yan? Kaya Lord, sa part na yan, pasensya na. Pasensya mo na ako, hindi po. Actually, sinabi mismo ng Diyos, be holy for I am holy. Ang lahat ng kumikilala sa Kanya, na sinasabing siya ay kanyang Diyos, na siya ay nagpasailalim sa Panginoon, kailangan mamuhay ng may kabanalan. Because God requires it. Nire-require ng Diyos yun. Hindi yun negotiable. Ito ay sinasabi dapat natin gawin bilang kanyang mga anak. So, sabihin mo sa katabi mo ngayon, holy ka na. Kailangan natin yan. Huli ka na. Huli ka na. Mahirap yun huli ka. Yan, ano naman yan? Hindi, holy ka na. Pangalawa, yung tinatawag na 1, 2, 3. Godliness. Ano nga ba pag sinabing godliness? Ito yung merong kang pamumuhay na merong reverence. Ibig sabihin, respeto. Not casualness towards Him. Ibig sabihin, sa buhay natin, kinikilala natin kung sino ang Diyos. Nirerespeto natin at pinaparangalan natin ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Ayun yung tawag ng godliness. Sabi nga, reflecting, ano daw? Ito mga na, 1, 2, 3. Reflecting Christ in our Speech, actions, and choices. paano mo binibigyan respeto ang Diyos sa pananalita mo? Sige, pilit nga po ang bawat isa. Yan. Mag-isip ka ngayon sa nakalipas na isang araw na meron ka pong nabanggit na sa tingin mo nagbigay ka ng respeto at pagkilala sa Diyos.
o hindi? Sige, pigit lang po. As next naman, sa actions mo. Meron ka bang ginawa na masasabi mong natuwa ang Diyos? May ginawa ka ba na masasabi mo na talagang nabigay ng kaluwalhatian sa Diyos? At yung pangatlo, meron ka ba mga pagdidesisyon o choices sa buhay mo na masasabi mo na bigyan mo ng parangal ng Diyos? Sige, diyan na po tayo. Alam ko po, we are not perfect. Amen. Amen. But then, meron pa laging namili. Kaya huwag natin sayangin. Although we are not perfect, pero sinasadya mo na hindi ka na talaga nag-iisip kahit alam mo na hindi ikakarangal sa harapan ng Diyos. Amen po ba? So, pag sinabi natin godliness, makita sa atin si Kristo sa ating pananalita, sa ating mga gawin, at sa ating mga choices. O sinasabi na natin mga pagpili sa lahat ng uri ng bagay. Amen po ba? And then, eager expectation. Ano yung sabihin? Not just waiting. Hindi lang tayo basta nag-aantay, pero tayo ay nag-look forward. Ibig sabihin talagang excited ka. Di ba pag nag-look forward ka, gusto ko nang bigyan ng example. Halimbawa, sinabi ni Pastor, okay, sige, September na tayo pupunta sa Enchanted Kingdom. Di ba nag-look forward ka? Paano ka mag-look forward? Ano kayang susuotin kong damit? Mahal ng pagkain sa loob, kaya mag-usap ng mga nanay, anong babaunin natin, lulutuin natin. Tama ka rin? Yun siya sabi look forward. Kaya ngayon, kung ikaw Kristiyano, alam mo darating ang Panginoon anytime, kung look forward ka, ano kaya ang pwedeng gawin? Na kapag dumating ang Lord, makikita ako. Ano yung gagawin ko na makikita ko ng Lord na ikinagawa ako? Amen po ba? Ayun siya sabi look forward, na talagang tawag yung pabibo ka. No, pabibo ka. Ano yung sabihin nun? Kasi darating yung master mo. Masabi ka pa na, tamad ka, anak ko. O, yun nga sabi nila na, well done, good and faithful servant. Amen po ba? Kaya ang taong excited na ginagawa. So, ang taong excited sa pag-abay ng Panginoon, may ginagawa. Amen! At ang ginagawa, yung makakalugod sa Lord. Hindi yung makakalugod sa sarili. Amen po ba? Sabi nga, no? The day of the Lord is not only about destruction, it's also about purification. God is not ending the world to abandon it. He is renewing. No? Talagang babaguhin ng Lord lahat. No? Our responsible should not be panic. Amen po ba? Walang magpapanik ha? But, look forward tayo, be prepared. Prepare. Sabi mo sa katabi mo ngayon, be prepare. Be prepared. Right. Be prepare. May paghahanda tayong ginagawa, may pagkilos tayo ginagawa. Amen po ba? Wala tutulog-tulog. Amen! Yan. May natutulog. Wala tutulog-tulog. Uling pelenti ko lang. Yan. So, sige Kuya Lency, ano yan? Invest in what is eternal. Diba yung sinasabi sa atin dyan eh, oo, maganda yung mga yaman dito sa mundo, yung mga bagay, pero huwag ka dyan mag-invest. Sinasabi ng Lord sa atin, invest ka dun sa mga bagay na pang walang hanggan. Amen po ba? Kasi yung bagay na yan, hindi yung mawawala sa'yo. Hindi ka tulad ng mga bagay na permanent lang. Ayon sa gusto mo, iiwan mo. Ayon sa gusto mo, pwedeng manakaw sa'yo. Amen po ba? Pero but what is eternal, kapag binigay sa'yo ng Diyos, walang makakanakaw. So sabi nga no, invest in what is eternal. Our character, our relationship with God, and our witness to others. Lahat po yan ay mayroong eternal value. Amen po ba? Pag sinabing eternal value, hindi lang yan dito. Hanggang sa wala. Amen po ba? Are you excited? Amen! Yan. So, wala sana akong maririnig nun na kung sana muna dumating ang Lord. Gusto ko pa magkaapo. Kasi yung pagdating ng Panginoon, hindi yung may kukumpara doon sa pagkakaroon ng apo. Tama. Amen? Kung sabihin,
yari ko na si Francis. Well, kasi di pa ako nagiging FA. Kasi hindi ba ito kung pala pagiging FA sa pagdating ng Panginoon. Amen. Yung glory. Ang Lord ang bahala kung gawin kang FA. Di ba? Sino ba yan? Sabi ko yung anak ko si Jair. Sabi niya, yayaman daw siya, magpapayaman siya. No? Huwag mong ipagpapalit yun na mas excited ka sa pagdating ng Panginoon kaya sa anumang yaman dito sa mundo. Kasi hindi yun may kukumpara. At sa sino man sa atin dito, lalo na kapag Kristiyano ka, wag na wag mong parang pinipigilan o ayaw ko pang dumating ang pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba? Kasi nothing can compare to it. Amen. Pwede po nakapaan natin ang Lord? Yan. So, invest in what is eternal, sa karakter natin, sa relationship natin sa Diyos, at yung ating witness sa ibang tao. Kung sa sinabing witness, yung sila ay talagang binibig natin. Amen po ba? Hindi tayo mapapagod, napapatuloy tayo kahit may mga tumatanggi. Pero meron at meron po. Amen po? Ayan. May natututunan po ba ang bawat isa? At dito tayo ngayon sa pangatlo at ang panghuli. Ayan. So, yung sinasabi na, pag sinabing the day of the Lord, dito rin mangyayari yung tinatawag na the promise of a new creation. Yung sinasabi dun sa verse 13, sige nga po, but according to His promise, we are waiting for the new heavens and the new earth, in which righteousness dwells. Ibig sabihin kasi niya talagang ang Diyos namin na. Amen? Sige po, pag-usapan niya. Yan, ano? Sige kay Red Sea. Sabi na, no, this is not the end of the story. Pag sinabing the day of the Lord, huwag mo sabihin tapos na. Wala na. Hindi. Actually, it is the beginning of eternity. Yung mga ganap na ngayon, ang eternidad. So pag sinabing eternidad, di ba, minsan pagkausap mo yung nagpapasaya-saya, sabi ba, sana hindi matapos ang oras. O kaya kung may mga mahal ka sa buhay, dumating sana hindi na kayo babalik doon. Pero talaga natatapos ang lahat. Amen. Sa day of the Lord, pag nangyari na yung promise ng new creation, hindi mo na kailangan sabihin yan. Kasi yung maganda at akilang bagay sa hinaharap, pag dumating na yun, wala ko sa presensya ng Lord, kasama mo, ang righteousness, treatment. Amen? Wala nang luha, walang sakit. Amen po ba? Bawang kagalakan ng lahat. Bawang kapayapaan ng lahat. At ang glory ng Lord ang lulukob sa lahat. Amen? Grabe po yung panahon na yun. Hindi kayo na ikukumpara sa anumang meron dito sa mundo. Amen po ba? Ayan. So sabi niya na, in this new world, righteousness is not just a law. But ano daw po, is like the air we breathe. Ibig sabihin, isang bagay ito na napaka-natural na sa panahon na yun. Sa araw na yun. Napakasarap mamuhay. Sino rito yung nakapunta ka na sa, mag-isa ka lang, nagpunta ka sa isang lugar na parang payapang-payapa. Diba? Sabi mo, aalis muna ako sa magulong mundo, kaya pupunta muna ako dito sa bubong namin. Yung pala yung quiet place ko talaga. Diba? Kasi pag nandun ka, payapa ka. Diba? Ang sarap sa paramdam. Diba? Pero, hindi siya kayang ipagpalit, no? Hindi pa natin talaga maisip kung gaano ka-glorious yung araw na yan. Kaya, maging excited tayo. Maging excited tayo. Sabi nga nung mangyayari na yung new heaven and new earth. May nagtanong nga sa akin, hindi ko alam kung sino sa mga anak ko. Sabi, ito doon kaya may mga aso rin kaya doon. Sabi nga may mga hayop doon. Pero alam niyo po ba, sa new earth, nabanggit doon na ang tigre, yan, ang mga lion, para lang sila mga pet na rin. Wala nang mababangis. Amen po ba? Wala nang mababangis. Lahat, maayos lahat. Tapos, pati nga si Pastor Ray, natutuwa ako. Nakwento lang ni Pastor Ray, meron siyang aso na mahal niya. Nung bata siya. Kaso nga lang, sa sobrang buhay nila, yung mahal na aso niya na yun. Hindi ko alam kung pinakatay ng tatay niya. Tapos, ang sama-sama ng loob niya. Tapos, binitbit niya yung bigat na yun, yung sa aso na yun. Pero nung naging Kristiyano niya siya,
Yung sila na pag-aralan niya na mayroong mga hayop pa rin doon sa New Earth. Sabi niya nag-pray sa Lord na, sana ko, nandun yung aso ko. Sabi niya gano'n. Parang nag-pray talaga, sabi niya meron siyang hope na makita niya yung aso niya doon ulit. Sabi naman ako kasi yung mga hayop ko ba pag namatay sa heaven din yung mga ganun na parang yung mga bata. Talagang curious sila. Pero ang isa sa pinapaalam sa atin na kapag nangyari na po yung new heaven and new earth, lahat na nung gusto mong isipin na napakagandang pangyayari, hindi mo pa may kukumpara sa talagang napakagandang mangyayari sa lugar. Amen po ba? Pero what makes it more glorious? Isa lang po, dahil ang Diyos ay kasama natin. Amen po ba? Pwede pakpakan natin ng Lord. Kaya nga sabi na, we live sa mundo na talagang puno na ng corruption. Nasasaktan ka lagi. Diba? Na parang ang kasalanan ay normal na lang. Pero tandaan natin, nag-promise ang Lord ng isang tahanan kung saan ang mga bagay na to ay mawawala na ng tuluyan. At iyon ay kaakibat sa mangyayari sa the day of the Lord. Kaya itong isang bagay na pagdating ng Panginoon ay hindi dapat natin kinakatakutan, kundi talagang dapat natin kinakasalitan bilang mga mananampalataya. Kaya nga sige, Kuya Renzi, hindi lang ito sa uli. Basahin natin 1, 2, 3. Let hope fuel your holiness. The more we long for the future promise to come, the less we will cling to the brokenness of this world. Sabi nga po, no? Magkaroon na yung the day of the Lord, ito yung mag-fuel sa iyong pag-asa na ikaw ay mas lalo pang mamuhay ng may kapanalan. Na ikaw ay mamuhay na ikaw ay ready, na ikaw ay prepared. Bakit? Kasi alam mo na merong future promise na mangyayari. Kaya nga no, kapag yan ay sa pamuhay mo, yan ang pinangahawakan mo, mas less na ikaw ay nag-worry habang ikaw ay nag-examine. Amen? Kung baka parang sinasabi mo yan sa pag-aaral mo, oo, naghihirap ako sa pag-aaral ko ngayon, pero alam ko, natapos ko, pero magandang future na nag-aabang sa akin. Amen? So, ganun din. Ngayon, naghihirap ako sa buhay Kristiyano, marami tumutulong sa akin, marami pong umaaway sa akin sa paggawa sa pagsunod sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos, okay na. Bakit? Kasi mas makinang bagay ang darating. Amen po ba? Na-encourage po ba ang bawat isa? Sabi nga nung itong encouragement na salita ng Lord ay hindi para lang matuwa kayo. Kundi ito ay katotohanan na mangyayari. Anytime. Sabi mo ulit, anytime. Anytime. Kaya, napagaling ng Panginoon, kasabihan. Paghandaan natin, kumilos tayo. Amen po ba? Amen. Sabi nga no, the day of the Lord is coming. Sabi mo sa katabi mo, the day of the Lord is coming. The day of the Lord is coming. Yan. It will be sudden, it will be sure, and it will be glorious. Sabi nga no, for the unprepared, it will be a terrifying day. But for us believers, it will be the dawn of eternal glory with God. Kaya mga kapatid, huwag tayo matakot. Kasabitan natin. Ipag-pray natin, pagandaan natin. But then, huwag din tayo maging madamot. Sabi mo sa tabi mo, huwag madamot. Hanggat may oras. Sabi mo, hanggat may oras. Hanggat may oras. Abutin natin. Abutin natin. Wala pa sa Amen po ba? So, the day of the Lord is also a reminder sa bawat isa sa atin na kailangan natin gawin ang mag-uwi ng Jesus. Amen po ba? Amen. May natutunan po ba ang bawat isa? Amen. Kasi kailangan natin malaman to kasi hindi tayo can. Kaya salamat sa Lord sa lahat na nakapakinig ngayong umaga sa bagay na ito. The message is for everyone. The message is for everyone. Sige po tayo lahat ay tumayo at tayo malalang. Sige po.